tayong News 5 tungkol dyan sa racket eh. Ano ba yung racket na yan? O ano ba yung racket? Hindi nakakatuwa kasi itong mga racket na to eh. Parang ayan oh, ganda ng racket na yan. Ang laki oh. Puta, hindi ganyan yung atin. Yung atin, mas matangkad pa yung basketball player. Doon sa racket, walang hiya na yan. Sige nga, ano nga tong usaping racket na ito? Mga kapatid, rocket launch ang target ng Pilipinas sa 2027. Nabanggit pa po yan sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba, hindi naman bago ang rocket story ng Pilipinas. Noong dekada 70, may proyekto po ang ating bansa na tinawag na Project Santa Barbara. Actually, nung panahon naman na yan, 1960s, maayos man ang Pilipinas, maganda ang estado ng Pilipinas noon. Oh, mas lamang tayo kaysa sa ibang mga mga karapit bansa natin dito sa Asia. 1960s, okay man yan. Ngayon hindi. Putang ina, paatras tayo eh. Kumbaga lahat ng kasama natin, umabante tayo, paatras, putang ina yan. Sira yung transmission ng sasakyan ng Pilipinas. Ang andar natin hindi pa abante, puro patras. Oh, so noong 1960s, meron naman pala. Kaya nakapagbasa na naman to si Bongbong ng libro kasi sabi niya, nung naging presidente siya, nanood siya ng Ant-Man eh. Oh, nanood siya Ant-Man. Kaya nga sabi nga, kaya daw siya nag-presidente nanood siya ng Ant-Man. Anong ginagawa ng Ant-Man? Ang ginagawa ng langgam, pucha kuha ng kuha yan. Pucha pag may naiwang kang asukal, nanakawin yan. Pag may nalaglag kang kanin, nanakawin yan. Tapos itatago ng langgam yan para pag tag-ulan, meron silang kakainin. Pero ang langgam, hindi nang hihingi yan. Oo, basta na lang kuha ng kuha yan langgam na yan kahit walang may gusto. Sa ayaw at sa gusto mo kukunin ng langgam yung gusto niyang kunin. Pagka nagkamali ka, kakagating ka pa niyan, angkate. Oo, ganun ang langgam, mga bossing. So nanood siya ng Ant-Man, sabi niya, oo nga, no, masarap pala maging langgam, putang ina, nakaw ka ng nakaw. Kuha ka lang ng kuha, ipunin mo ng ipunin, para pagdating ng panahon, putya, meron kang gagastusin. Kaya naging presidente si Bongbong Marcos dahil diyan sa dahil diyan sa istorya ng Ant-Man na yan, mga bossing. So eto ngayon, nanonood din siguro siya ng TV. Nakita siya may lumipad na racket, puta, sabi niya maganda to ah. Okay to ah. Sige, gawa nga ako ng racket ganun. So noong 1960s daw meron, alam niya, meron na pala tayo noong 1960s. Sige, gawin ko rin ngayon. Abnormal, no? Masinop, sabi ni Chori Choli, oh, masinop ang langgam. Sobrang sinop ng langgam, parang si Bongbong Marcos lang. Sobrang sinop, walang nagawa. Utang ng utang, walang nagawa sa Pilipinas. Sobrang sinop. Ang linis. Ang linis. Oh, kumbaga wala. Walang naipatayo, walang programa, malinis. Napakasinop. Layunin po nito na bumuo ng sariling missile at rocket technology para sa ating bansa. At sa Caballo Island, malapit sa Corregidor, isinagawa ang mga rocket launch. At isa nga po sa mga rocket na nabuo sa proyektong ito ay tinawag na Bongbong Rocket. Okay nang ina yun na. Ayun na, mga bossing. Puta, kaya pala gusto niyang buhayin yung pangalan niya, nagkaroon na para siya ng sariling rocket. Presidente tatay niya niyan eh, nung panahon na yan. Putang ina, alam nung tatay niya, bata pa siya, malakas ang tama ni Bongbong. Siguro sa sobrang inis ni Marcos Sr. kay Bongbong Marcos, gusto siyang puta itapon sa kalawakan. Ginawan siya ng racket ng tatay niya, ang pangalan, Bongbong Rocket. Poking ina niyan. Ginawan siya ng Bongbong Rocket. Ang pagkakaintindi niya, sa ginawa ng tatay niya, Bongbong, rumakit ka, ganun. Hayop, Bongbong Rocket. Antindi, ang lakas ng tama nitong mag-ama na ito. It's either sa sobrang inis siya kay Bongbong dahil tanga. Oh, si Bongbong sa sobrang bobo daw, tinidor ang ginagamit pag kumakain ng sabaw eh. Ganun daw kabaog ang utak niyan eh. Ay, parang RJ, buhay ka na. Natulog ka na ba? Nagkaroon ng Bongbong Rocket, mga bossing. Ang lupit. Oh, yung rocket na yan, ang gusto talaga ni Marcos Sr. Putang ina, si Bongbong, dalhin dyan sa kalawakan, wag nang bumalik. Hayop talaga naman, oh. At yun ang kanyang idea dahil may Bongbong Rocket, puta, ito ang legacy ko. Nung una, ang legacy niya, yung Maharlika Investment Fund. Yan. Sabi niya, this is gonna be my legacy. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pondo, hindi na tayo uutang sa kahit kanino. Pukin ang ina niyan, ang laki ng inutang natin. Yung utang natin all-time high na. Hayop na yan. Pag tinanong mo na, saan na yung Maharlika Investment Fund, puta, kahit opisina, wala sila. Pangkapi, Boss Dada, hi, salamat naman, Cool Egg. Ano ba yan? Diyan sa Canada. Apakadilim na naman dito. Pucha, ina, nagpapalipad na ng rocket si Bongbong, magugunaw ng mundo. Hindi nyo madadala lahat sa langit yung mga kayamanan ninyo. Gumagastos si Bongbong sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pag dito kayo gumastos sa channel natin, makabuluhan yan. Yung racket ni Boss Dada, pondohan nyo. Yung racket ni Bongbong, walang iya naman, oh. Oh. Abay, bakit Bongbong?
dahil pinangalan po ito sa palayaw ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo mga kapatid, ang bongbong na Pangulo po natin ngayon. Hindi lang yan, noong 1997, Dalawang presidente na abnormal ang nakaisip magpalipad ng rocket. Oo, yung isa, medyo matinu-tinu ng konti, kaya lang, gusto niya yung anak niya, paliparin sa kalawakan, sa sobrang tanga. Ito naman ngayon, magpapalipad siya ng rocket, pero wala nga lang gagawin yun sa langit. Meron naman, buti pa noon, meron si Agila 2, Diwata 1, Maya 1, Diwata 2, meron naman pala eh. na ilunsad ang kauna-unahang satellite ng Pilipinas, ang Agila II. At sinundan pa po ito ng Diwata 1, Diwata 2 at Maya 1. Noong 2019 naman, itinatag ang Philippine Space Agency o PhilSA. Ito po ang ahensyang nangunguna sa mga programa ng Pilipinas tungkol sa space, science at technology. At eto na nga, sa Oy! Ikaw, Shena, aya ka ng aya mag-lunch sa BGC. Pag pinuntahan kita dyan, gutom na ako, ha? 2027, target ng Pilipinas ang kauna-unahang liquid-fueled sounding rocket launch. Pero hindi po ito magdadala ng astronaut. Gagamitin ito para mag-aral Mga duwende. Magkasya dyan, eh. Mga duwende dadalin yan. Ano ang gagawin yan sa langit? Ano, madam? ng atmosphere at itest ang kakayahan natin sa rocket engineering. Kaya mga kapatid, mula sa Ang ina nyo. Ititest natin yung kakayanan natin sa rocket engineering. Putang ina nyo. Ang dami pa nating mga domestic, ang dami pa nating mga domestic worker. Domestic helper workers dyan sa Hong Kong. Hindi pa natin napapauwi. Hanggang ngayon, alila pa din mga kababayan natin dyan. Putang ina nyo, rocket na iniisip nyo. Meron pang ipinangako ito si Bongbong pala. May ipinangako pa ito si Bongbong nung dyan sa zona niya. Sabi niya, ang itinaas natin ang minimum wage, ang sahod ng mga domestic helper. Putang ina, pwede ba yun? Tayo ba nagpapasweldo ng mga domestic helper sa ibang bansa? O sino dito ang mga kababayan natin na mga masisipag na mahal ang bayang Pilipinas, mahal ang kanilang pamilya, na nag-aalaga ng ibang mga tao, naglilinis ng mga bahay ng kanilang mga amo, naging mga kasambahay ng kanilang mga amo? Sino dito ang natulungan ni Bongbong Marcos na lumaki ang sahod? Kasi usually, bago ka pumunta ng ibang bansa, may sweldo kang pipirmahan, di ba, doon sa agency kung magkano. Putang ina, anong pakialam ni Bongbong doon? Hindi naman si Bongbong ang employer ng mga domestic helper ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Paano niya napataas yung sweldo ng mga domestic helper? Putang ina talaga to, sinungaling talaga tong hayop na ito eh. Sinungaling talaga ang hayop, hindi ba? Sino dito ang domestic helper na tumaas ang sweldo dahil kay Bongbong? Itaas ang kamay. Totoo ba sinasabi ng gago na to? Sabi ni Susan, puta taga Hong Kong ako. Sabi niya, wala, hindi totoo yan. Hindi nga, kilala nga si Bongbong dito na magnanakaw eh. Paano matutulungan kami niyan? Oo, si Spencer, galit na galit si Spencer. Ang tagal na ni Spencer sa Hong Kong. Humaba na yung buhok ng matanda. Tayo na hindi pa siya natutulungan ito ni Bongbong Marcos. Walang hiya na yan. Mantakin mo, ang kapal ng mukha mo, Bongbong, para sabihin mo na ikaw ang nakapagpataas ng sahod ng mga domestic helper sa ibang bansa. Gago ka? Okay man, dito nga sa Pilipinas eh. Yung minimum wage hike na 80 plus pesos, putang ina, na TRO pa. Sa Pilipinas nga, hindi mo mapataas sa sweldo ng mga empleyado rito. Putang ina, makikialam ka pa sa sweldo ng mga domestic helper natin sa ibang bansa. Tarantado ka. Inan ko, baliw talaga, no? Malakas talaga ang tama nitong mamang ito, no? Rocket noong dekada 70 hanggang sa rocket launch na target natin sa susunod na taon, isang bagay ang malinaw. Hindi lang rocket ang umaangat, kundi pati ang kakayahan ng mga Pilipino. Yan po ang ating Tangina. Umaangat ang kakayahan na ito talaga tong TV5 na to. Asong-aso ni Bongbong. Tang ina, ginawan talaga nila ng report itong kabobohan ni Bongbong Marcos. Tumataas daw ang abilidad ng mga Pilipino. Gago, hindi yun ang kailangan namin. Ang abilidad namin sobrang taas na. Walang makakatalo sa abilidad ng mga Pilipino kahit saan man tayong panig ng mundo. Nag-stand out ang mga Pilipino kahit na anong larangan, bossing. Jing Powers, salamat sa iyo, Boss Dado. Gusto kong magmumura mo kay Bangago. Mabuti naman. Salamat din sa iyo, ha. Alam mo, ang mga Pilipino, wherever we are, wherever we go, adaptable tayo. Oo. Kahit na anong hirap ng trabaho, ang mga Pilipino nandiyan dyan. Lahat ng may hirap na trabaho, kinukuha ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino sa abroad, kahit saan larangan, sa musika, sa sining, sa sports, sa kahit na saan larangan, lamang tayo dyan. Kahit na sa larangan ng katarantaduhan, lamang tayo dyan. Mga kagaguhang, kalokohan, lamang tayo dyan. Walang tatalo sa Pilipino pagdating sa lahat ng bagay. Kaya nga, makikita mo, may kaibigan ako sa may kaibigan ako na ospital sa Amerika. Sabi niya, pagka daw dyan sa ospital, lalo na sa healthcare system, healthcare dyan sa Amerika, yung mga healthcare workers na mga Pilipino,
Pucha, gustong-gusto daw niya pag Pilipino yung nurse na napupunta sa kanya. Kasi daw pag ang nurse na punta daw sa kanya, Egoy, Meksikano, puchang ina, barubal daw talaga. Oo, mamamatay ka na, pindot ka daw ng pindot ng emergency button, wala pa nagpupunta. Pero pag Pilipino daw, kahit hindi mo ka mag-anak, pag pumasok yan sa kwarto mo, talagang chechikin lahat. Oo. Chechikin lahat, as in, kahit puwet mo, chechikin. Sobrang maalaga daw talaga yung mga Pilipino na kahit hindi ka naman nila kamag-anak o dahil ano daw talaga sila pagdating sa trabaho talagang extra mile sila, go the extra mile. Kaya nga daw pati yung mga yung mga puti o yung mga 'di ba maraming mga puti na yung mga iniiwan sila sa mga home care ng kanilang mga anak. Dahil hindi naman sila katulad dito sa atin sa Pilipinas na pag tumanda ang magulang inaalagaan ng anak hanggang mamatay, nag-aagawan sa mana, 'di ba? Dito sa Pilipinas pag matanda na yung magulang mo, ano na yan, turuan na yan. O, ikaw na mag-alaga dyan, ikaw na mag-alaga dyan. Tapos, pag namatay yung magulang, ikaw naghalaga. Nung mana, putang ina, lahat nagkakandara pa. Oy, may mana ako dyan. May mana ka, putang ina ninyo. Nung may sakit si mama, may sakit si papa. Sabi ko, alagaan natin. Sabi nyo, ako na mag-alaga dahil ako naman bunso. Ako ngayon nag-alaga, nung namatay, gusto nyo kunin yung mga ari-arian ni mama. Di ba ganun tayo? Pero dito sa atin, kahit papano, tayo mga Pilipino, inaalagaan natin yung mga magulang natin hanggang sa kanilang huling hantungan. Sa ibang bansa, pucha, ipinapatapon nila yung mga magulang nila matatanda sa mga home care. Alam ninyo, pagka nasa home care yung mga matatanda, gustong-gusto nila mga Pilipino nag-aalaga. Tapos napapamahal sila doon sa mga Pilipino na yon kasi hindi nila naramdaman yung caring ng mga Pilipino doon sa mga anak nila. Ang daming kong mga kakilala, may mga kamag-anak nga din ako na nag-alaga ng mga matanda. Doon namatay yung matanda, pinamana sa kanila lahat ng mga mamanahin. Galit na galit yung mga anak sa kanya kasi lahat nung iniwan ng matanda na ari-arian, pinamana sa kanya. O may tsahin ako na ganyan. Marami na rin ako nakausap na ganyan. Yung anak niya, pinamana sa kanya dahil nga inalagaan mo ko nung matanda na ako. So gumawa ng will yung pasyente na pag namatay ako, lahat ng may iwan ko mapupunta rito sa nag-aalaga sa akin. May ganun. Ganun ang mga Pilipino. Kasi nasabi na itong TV5 na ito para ang abilidad ng Pilipino umangat. Ulul. Matagal na tayong maabilidad. Maepal na mga Pilipino noon pa. Ay ng TV5, ganito kaaso ang TV5 mga bossing. Gagawan talaga nila ng balita itong gagawa ng balita itong issue na ito. O gagawa ng balita para lang alam mo na. Siguro masulit yung ibinabayad sila ng gobyerno. Hayop yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang halong